Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka lalaki samdan human gidunggab og screwdriver sa gituhang snatcher og cellphone sa Zamboanga City. Ang insidente nakuhaan og video. Mga government employee nga nalambigit sa pag-issue og peking birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur, gikasuhan na sa NBI 11. Barangay officials nangunay sa pagbantay sa seguridad sa panimalay ni FPRRD sa Davao City ug mibarog nga voluntaryo ang ilang ginahimo. Do, inyong tindahan. Usa ka commercial building ug daw sa dakong sunog sa Sumilaw, Bukidnon. Pagmeno sa conventions nga ginapaygayon sa Davao City, kamatikdan. Tungod ka kini sa isyong politika karon sa nasud. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gikasuhan na sa NBI 11 ang mga nalambigit nga empleyado sa Local Civil Registry sa Santa Cruz, Davao del Sur, kalabot sa gingong peke nga birth certificates sa pipila ka Chinese nationals. Ani report ni John D. Esteban. 66 counts sa mga kasong paglapas sa Registry of Civil Status, falsification of public document, graft and corruption ug perjury ang gikaso sa National Bureau of Investigation batok sa mga opisyal ug ubang empleyado sa Municipal Civil Registrar sa Santa Cruz, Davao del Sur. May kalabutan sa pag-issue og peking birth certificate pinaagi sa late registration sa mga Chinese nationals sa tuig 2018, 2019 ug 2021. Na-endorse na matud pa sa NBI ang maong mga kaso lakip sa gikasuhan ang kanhi Municipal Civil Registrar sa Santa Cruz nga si Mario Tizon ug ubang mga job order clerk. Ito yung mga names nila: Mario Tizon, Marilyn Lopez, Abraham Cazar, Rebecca Jane Aroma. Ito yung mga kinasuhan natin sa Office of the Ombudsman. What are the positions when they commit violations? Itong isa is chief, yun namang iba, mga empleyado niya doon na nakita namin sa birth certificate ay mga pumirma. Sa karon, nasayran nga anaa sa sobra 1,500 ka peking birth certificate ang na-issue sa mga Chinese pinaagi sa late registration. I tell you, this 1,576 consists only of 2018, 2019, and 2021. Now we are backtracking on this from 2016 up to 2023. Alam namin hindi lang to 1,576. Meron pa tong madadagdag. Dugang ni Attorney Albao, doon na pay laing LGU ang nasayran nila nga ga-issue og peke nga late registered birth certificate sa mga Chinese. But this time will not divulge the names of the municipality or LGU. Not unless kumpleto na yung mga ebidensya namin and investigation. Kainumduman nga nagsugod ang investigasyon sa NBI kalabot sa mga peking birth certificate human nasayran nga migamit si kanhi Bamban Mayor Alice Guo og late birth registration aron makakuha og Philippine citizenship aron makadagan og mayor niadtong 2022. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang mga gikasuhan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Duha ka mga lalaki ang samdan human gipang dunggab gamit ang screwdriver sa usa ka gituohang snatcher og cellphone sa Zamboanga City. Ang insidente nakuhaan og video. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa kuwang video sa usa ka netizen, makita kining duha ka lalaki nga nagkainitay sa Ledesma Street, Barangay Zone 2, Zamboanga City, pasado alas 11 Miyerkules sa buntag. Apan ang lalaking walay pang ibabaw nga sinina, miaksyon og dunggab sa kaatbang nga lalaki nga nakaitumog sinina nga nagpuputsab og bunal. Nakalikay kini og nakabalos og hapak sa maong lalaki nga walay sinina ug midagan sa tunga sa highway sa maong lugar kung asa dunay mga sakyanan nga nangagi. Gigukod kini sa lalaking iyang nabunalan ug dihang natumba, didto na nadunggaban ang ulo niini sa maong lalaki. Sa hitabo, nakaikyas ang nakadunggab nga si alias JR, 32 anyos. Apan, na-corner og naaresto diyang naaptan sa miresponding kapulisan. Ang nasamdan nga biktima, nga giila nga si alias Raymart, 31 anyos, taga Barangay Sinunok, gilayong gidala sa ospital aron mapatambalan. Matod sa kapulisan,
Screwdriver ang gigamit sa mong sospek sa pagpanunggab sa maong biktima. Apan, dili pa masuta kung unsa ang hinungdan. Nung kinumpront niya, sir, yun na nagkaano silang dalawa, then bigla siyang in-stab ng screwdriver. So hindi niya alam na may screwdriver pala yun na dala. Apan una kuno ang hitabo, nakadunggab na di ay og laing usa ka lalaki ang mong sospek sa mong lugar niadtong tungura sab. Human matud pa, misulay kini og kawat og cellphone sa 46 anyos nga lalaki nga si alias Vicente. Gani ang maong biktima. Nakaangkon og samad sa ulo nga gilayong ipatambalan sa ospital. Balog na ang sospek nga posibleng mag-atubang og kasong frustrated homicide. Wala na kini mihatag og pahayag. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka 62 anyos nga lalaki ang nakaplagang patay sulod sa ilang balay sa Davao City. Ang biktima gipatay matud pa sa mismong house helper niini. Sa investigasyon sa kapulisan, nagpakitabang ang kabanay sa biktima sa ilang empleyado sa negosyo nga sutaon ang kahintang sa biktima sanglit wala kini nagatubag sa tawag. Dihang gisuta sulod sa balay sa Apollo Street sa Buhangin, Davao City, nakita sa sala ang lawas sa biktima nga nagtaroy ang kutsilyo sa liog. Dunay nangawala nga gamit ug cash sa biktima nga mobalor sa 50,000 pesos. Gitudlong sospek ang lalaking house helper matud pa sa biktima kinsa wala na igkita ni adtong tungura. Gawa sa bakal nga nakita nga posibleng gigamit sab sa pagbunal sa ulo sa biktima, duna say nakita nga notebook nga gisulat matud pa ang planong pagpatay sa biktima. Gisubay sa kapulisan ang balay sa maong helper sa Panabo City. Apan sumala sa kabanay, duha ka semana na matud pa kining wala miuli. Kasong murder ang ipasaka batok sa sospek nga padayong ginapangita. Prior to the incident, ma'am, nung nga na-discover ng patayng lawas sa biktima, ang kani nga suspect is gipatawag niya sa barangay kan ay reklamo, ma'am, no, katong isa sa mga nag-board sa balay sa negosyo sa victim, and then wala magadto ang suspect. Ang biktima ay niadto dito sa barangay. Siguro isa sa rason kung anong nasuko po ning suspect, ma'am. Usa ka semana, sukad nagsugod ang pagbantay sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Padayon ang paglaom sa mga supporter niini nga mapauli na kini sa Pilipinas. Atong sayro nagdetalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, way puas ang pagbantay o pagbisita sa mga supporter ni FPRRD din sa iyang balay sa Davao City. Samtang mga barangay opisyal nangunay sa pagpahugot sa seguridad sa panibalay o mibarog nga voluntaryo ang ilang ginahimo o dili sila binayran. Wala gihapoy undang ang mga supporter nga nagabisita ug nagabantay sa gawas sa panimalay sa kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa panimalay niini sa Davao City. Gani kini mga supporter nga gikan Digos City, gigahinan gayud nila og panahon nga magtapok human sa trabaho aron makabisita sa panimalay ni FPRRD. Malaumon sila nga mabalik na gayo sa nasod si FPRRD. Kamaayon yang tao sa tibok Pilipinas. Unsa inyong parang wish siya, ma'am? Unta mabalik jud siya diari sa Pilipinas. Samtang anda matud pa mga barangay official kauban ang ilang mga barangay tanod nga mas pahugtan pa ang seguridad kung ugaling dunay ipahigayong search warrant sa balay ni FPRRD gawas sa pagsiguro nga hanay ang mga manulod nga sakyanan sa mga supporter nga posibleng magpahuot sa compound sa maong lugar. Amo lang gibantayan nga wala siya mahitabong planted. Although okay ta, open ta nga tan-awon gyud tanan para makita gyud diha kung sa ilang gipangita. Pero dili na mo gusto nga butang-butangan og ilang ebidensya nga ilang dinala. Muna ang mong gipahugtan ang seguridad sa pagbantay karon. Gibarugan sab nila nga dili sila binayran, inay voluntaryo ang ilang ginahimo. Dili pod mi ingon nga gibayran, amo voluntaryo gyud nga ning-an hidri aron nga mapatunhay ang seguridad. Sara, padayon sa gyapon na mga pag-ampo sa mga supporters ini gabi alang sa mayong panglawas ni FPRRD ug lakip na sab sa iyang mga kaubanan. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak. Nagtatapok ang mga leaders sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte sa Bukidnon aron hisgutan ang ilang dakong lihok protesta.
Samtang supporters ni FPRRD naghalad sabog Santos nga misa sa Cagayan de Oro City. Ani report ni James Paulo Yap. Kini ang giingong leader sa taga-suporta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Bukidnon nga nagikan pa sa Libuna, Baungon, Sumilaw, Talakag, Malitbog ug Manolo Fortich sa Bukidnon. Gipangunahan kini ni former 1st District Congressman sa Bukidnon nga si Neric Acosta. The question is also, inana lang ba kadali nga madala ka sa laing nasod? Not necessarily even as a former official or even a president, but as a Filipino. Pipila ka mga prayer rally na sabkuno ang ilang napahigayon ug ipahigayon pa aron mas mapadayag ang ilang suporta sa kanhi presidente. And Miriam Defensor Santiago, former senator, would always say that the International Criminal Court is the court of last resort. Mao ba gyud to'y nahitabo or mura gisurrender na lang? Samtang adlaw Miyerkules, Marso 18, pasado alas 5 sa hapon gisugdan sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Cagayan de Oro City ang pagpahinungod og Santos nga misa sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Sa unang adlaw, kita ang mga dagkong tarpaulin nga anay mga mensahe sa pagsuporta ngadto sa kanhi Pangulo. Ang misa unang gisponsoran ni Councilor Girly Balaba kinsa iladong taga-suporta sa mga Duterte. Sa iyang ulahing social media post, nanawagan sab kini og uban pang mga sponsor sanglit laraw nila nga mulungtad ang mga misa hangtod Marso 28 nga adlaw natawhan sa kanhi Pangulo. Apan giklaro sa St. Augustine Metropolitan Cathedral nga walay gihimo nga daily special mass alang kang FPRRD, sanglit dili exclusive ang misa alang sa usa ka tawo, grupo o political cause. Nagpabilin matud pa ang simbahan nga abli alang sa tanan. Ilahasab giklaro nga ang mga nakitang placard sa gawa sa simbahan gikan sa mga taga-suporta sa kanhi Pangulo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nabatikdan matud pa sa event operator sa Davao City ang pagmenos sa ginapahigayon nga convention sa syudad. Ang detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, luyong apektado ang turismo karon sa Davao City tungod sa mga panghitabo sa politika. Gisiguro sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga nagpabiling lig-on og stable ang business sector sa syudad. Sa tuig 2024, anaa sa 1.8 million ang tourist arrival sa Davao City. Usa sa mga estratehiya sa pagpataas og tourist arrival sa lungsod ang meetings, incentives, conventions and exhibitions kun mais tourism. Sumala ni Councilor Alrayan Alejandre, ang chair sa Committee on Tourism, na matikdan sa mais operators ang pagmeno sa ginapahigayon nga convention sa syudad sukad pa sa miaging tuig. Labi na ang government conventions, diin doon na matud pa'y naga-discourage nga ipahigayon kini sa syudad. I think there's a lot of them naga-back out because of there's a particular agency not giving ginatawag nato clearance or kanang ginatawag nato og support of their convention. Apan sa karon, leisure ang nakapaaghat sa pag-abot sa mga turista. Doon na sa matud pa'y mga gikan sa laing lugar nga nagaadto sa Davao City, labi na aron ipakita ang ilang suporta kay kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Sa baguhay lang ang mga katikaran sa nasod, human ang pagdala kang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Nagpagula og travel advisory ang gobyerno sa Australia alang sa ilang mga citizen nga likayan ang pagbiyahe sa Pilipinas. Doon na matud pa'y risgo sa mga demonstrasyon o civil unrest sa Pilipinas.
Sa kabahin ni Councilor Lorenzo Villafuerte, dunay prayer rallies sa mga lugar sa nasod, apan malinawon kini nga rallies. So far, you have seen mga videos na all these rallies have been peaceful and wala may mga commotions, mga dangerous na nanghitabo so far. So I hope it stays that way so that basin malif na ning travel advisory sa Australia. Samtang sa business sector, gisiguro sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga luyo sa evolving political climate sa syudad, nagpabiling lig-on ug stable ang negosyo sa syudad. Nakatutok sab sila sa pagpalig-on sa partnerships sa diplomatic agencies o global business leaders. Sumala sa Archdiocese of Davao, giila nila ang kasakit sa katawhan, lakip ang pag-antos sa mga gikonsidera ilang kaugalingon nga biktima sa kawalay hustisya kaniadto. Gipaabot nila ang ilang pastoral support ug pag-ampo kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug sa iyang pamilya. Gipanawagan sab niini ngadto sa gobyerno nga ipatuman ang due process ug sundon ang balaod ug respetuhon ang fundamental principle sa presumption of innocence. Sara, sa kabahin sab sa Davao City Police Office, sumala nila nga bisan pa man sa ginapahigayon ng mga prayer rallies o unity rides sa Davao City, nagpabilin nga malinawon og hapsay ang kahimtang sa syudad ug gani nagahatag matod pa sila og mga kining ginatawag nga area security sa mga rallies. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka commercial building nga naakilid sa usa ka eskwelahan sa Sumilaw, Bukidnon ang gilamoy sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining video sa usa ka netizen nga anaa sulod sa Kisulon Central Elementary School sa Sumilaw, Bukidnon. Pasado alas 2 sa hapon adlaw Miyerkules, makita nga usa ka building ang gilamoy sa kalayo. Sumala sa Sumilaw BFP, ilang gisaka sa ikaduwang alarma ang sunog tungod sa kadako sa kalayo. Dito siya in between sa RC Lumber nga tindahan o sa kaning opisina sa kaning veterans multipurpose cooperative nga kuan opisina. Di pa namo masubok ang kuan og kurente ba gyud siya, sir? Under investigation pa man siya. Hinuon walay nasamdan sa maong sunog ug wala sab na damay ang eskwelahan ug balay nga anaa sa kasikbit, apan ugdaw ang upat ka mga tindahan nga nagrenta sa maong commercial building. Sa karon, padayon pa kuno ang investigasyon sa BFP Sumilaw aron masuta ang tinubdan sa maong sunog. Mikabat kuno sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Awhag sab karon sa BFP Sumilaw ngadto sa publiko nga unahon ang pagtawag sa bumbero, una pa man mag-live sa social media aron paspas nga marespondihan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang duha ka mga sospek nga gituhang nagapamaligya og illegal nga armas. Human nakigpinusilay sa kasundaluhan atong sa military checkpoint operation sa Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. May resulta sa pagkamatay sa duha ka mga sospek nga sakay sa usa ka puti nga minivan. Human nakigpinusilay sa kasundaluhan atong sa gipaygayeng military checkpoint operation sa Barangay Old Maganoy, Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur adlaw Martes. Gila ang mga namatayng sospek nga sila si alias Nursalam ug Nursama nga taga Ampatuan, Maguindanao del Sur. Matod sa 601st Infantry Brigade sa 6th ID sa Philippine Army, kalit kunong nagpabutog armas ang mga sospek dihang miduol sa maong checkpoint nga gipangunahan sa 33rd Infantry Battalion. Nakabalos sabdayon ang kasundaluhan ug napatay ang mga sospek. Aton sa hitabo na recover ang usa ka M16 rifle ug usa ka caliber 45 gikan sa mga napatay nga mga sospek nga gingong nagapamaligya og illegal nga armas. Wala say na report nga dunay samdan sa kampo sa kasundaluhan. Sobra gatos ka mga traffic violators sa Cagayan de Oro City nga nakalapas sa illegal parking ang gipang tikitan sa Roads and Traffic Administration. Pagpamalit ng speed gun, gilaraw sab sa RTA alang sa pagpatuman sa speed limit sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Padayon ang operasyon sa Roads and Traffic Administration kung RTA, batok mga motorista nga nakalapas sa balaod trapiko sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga gitutukan karon sa RTA ang mga naga-illegal parking, labi na sa downtown area sa syudad. Tumong sa RTA nga maminusan ang sobra kabugat nga dagan sa trapiko. Atong namatikdan sab karon daghan mga road construction projects.
So nagkahuot ang dalan, so napay mga magparking dayon nga maski no parking ang dapit. Sa ulahing datos sukad Enero ning tuiga, sobra gatos na ka motorista ang na-issuehan og citation tickets. Wala pay labot niini ang mga ticket nga na-issue kalabot sa unattended vehicles. I-forward na to sa LTO kay pagrehistro, pag-renew sa ilang sakyanan, musangit yun unless ilang isettle ang ilang illegal parking nga ticket. Samtang laraw karon sa RTA nga mopalit og speed gun nga gamiton sa buhatan aron sayon nga madakpan ang mga motorista nga nakalapas sa speed limit sa syudad. Usa pa ang atong kuhaon kay medyo mahal gid na siya say na mo print diretso gani pag-click na to mo print diretso so di gyud maingon makaikyas kung namanggaling makita sa speed gun. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ginuso sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP nga malakip sa konektadong Pinoy Bill ang regulasyon sa utility pole rental. Sumala ni FICTAP Chairperson Estrelita Juliano Tamano, daghan pa daw ang kulang sa konektadong Pinoy Bill. Lakip diha ang probisyon para ma-regulate ang utility pole rental. Kini ang ginabayran sa mga internet providers sa mga electric company aron makapataod og internet cable gikan sa poste hangtod sa balay sa mga customer. Sa memorandum sa National Electrification Administration o NEA niadtong 2018, 420 pesos ang pole rental kada posisyon sa kable kada tuig. Sumala ni Tamano, bugat kini sa bulsa sa gagmayng cable TV ug internet provider. Busa unta daw gikonsulta sa mga magbabalaod. Ang konektadong Pinoy Bill nga mitumo nga pakusgon ug himuong barato ang internet sa nasod, aprobado na sa Kamara ug Senado ug nakatakdang tukion sa Bicameral Conference Committee. Ipaabot daw sa FICTAP kang Pangulong Bongbong Marcos ang ilang mga bulo. Gusto ng gobyerno, mapamura yung internet. Kaya nga lahat inalaw na makapagbigay internet. Pero yung pole rental naman, hindi nila ginagalaw. Susulat na lang kami sa presidente na bago niya pirmahan, kailangan muna basahin niya na yung aming reklamo kailangan mabigyan ng pansin bago talaga magkaroon ng batas na ganyan. Nagkatapok ang Kapuso Stars and Executive sa pagsaulog sa 75th anniversary sa GMA Network dressed in denim and diamond outfits. Present sa selebrasyon ang GMA Executive sa pagpanguna ni Chairman of the Board, Advisor, Chairman sa Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavid Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag, ug ubang tag-as nga opisyal. Star-studded sabang selebrasyon sa ilang stylish and chic denim and diamonds outfit nila Dingdong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V ug ubang Kapuso love teams. Anaasab ang personality sa GMA Integrated News, Public Affairs ug DZBB. Nagpasalamat si GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavid Jr. sa mga trade partners sa network. As we celebrate our diamond anniversary this year, we look back at 75 years of changes made, challenges met, and relationships and partnerships we are profoundly grateful to have built around the world. Relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content to entertain, inform, and enrich the lives of the Filipinos. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. Sobra 400 ka contingents ang misalmot sa Parada Dabawenyo nga lakip sa culminating activity sa pagsaulog sa 88 araw ng Davao. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Alas 6 sa buntag adlong Domingo, dihang gisugdan ang Parada Dabawenyo subay sa pagsaulog sa 88th araw ng Davao gikan sa Rojas Avenue hangtod sa San Pedro Square sa Davao City. Mas nahimong sadya ang kadalanan sa Drum and Lyre Corps
gikan sa nagkadaiyang eskwelahan. Miapil sa parade ang mga sakop sa non-government, socio-civic organizations o volunteer groups. 11 ka ethno-linguistic tribes sa lungsod ug mga empleyado sa pribadong sektor. Lakip ang mga opisyal gikan sa nagkadaiyang barangay. Ang mga empleyado sa City Government of Davao nagsulob itong mga t-shirt ug dunay hikot nga pula nga ribbon. Panawagan nila nga papaulion na sa lungsod si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga nagsilbing mayor sa milabay daghang katuigan. Duterte! 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 Sama-sab ang panawagan sa misaksi sa parada nga si Jason. Siyempre, more development sa ato ang syudad o peace and order. Yan, mabalik na po na ito tatay dire sa Davao kay bona ato ginapangandoy sa kaharong panahon na. Miapil sab sa parade ang national government agencies. Sama sa Office of the Vice President, diin anaa ang ilang pipila ka opisyal ug mga empleyado sa OVP Davao Satellite Office. No, happy 88th araw ng Davao to the City Government of Davao and of course all the Davaoenos. Padayon lang ta sa atong mga peace and order programs ug economic development. Mabuhay ang mga Davaoenyo. Gipasigar busab ang assets sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, Central 911 o volunteer groups. Sakay sa City Government of Davao float ang mutya ng Davao 2025. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gideploy na sa Police Regional Office 10 ang motorcycle cops aron paspas nga matubag ang panginahanglanon sa publiko panahon sa emerhensiya ug kriminalidad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gatusan ka mga motorcycle riding cops kung pulis di motor ang gideploy sa Police Regional Office 10, Marso 13. Sila ang magsilbing first responders matag adunay emerhensiya sa mga kadalanan ingon man sa pampublikong lugar. Sumala sa Pro 10. Dugang seguridad kini, ilabi pa nga nagkaduol na ang 2025 midterm elections. We reactivate this MASCO or kaning motorized anti-street crime operative o ginatawag nato nga pulis di motor aron gayud nga mapaubsan ang mga street crimes nga gakahitabo no sa ato nga palibot, more on prevention. Lauman ang 24 oras nga serbisyo sa mga pulis di motor palibot sa mga syudad nga sakop sa Police Regional Office 10. Aghat nila sa publiko nga pahimuslan og i-report dayon sa kapulisan kung adunay mamatikdan nga irregularidad sa ilang lugar aron gilayong marespondihan. Ang tanan nato nga mga provinces and cities aduna kitay mga pulis di motor nga mga personnel and 126 ni ana ka mga number of motorcycle nga paggagamiton and kining adunay 252 ka mga personnel ni ana kay ang mahitabo usa ka driver ug usa ka back rider. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Katusan ka mga uniformed personnel ang misalmot sa gipaygayong bloodletting activity nga gipasiugdahan sa 4th Field Artillery Battalion sa Philippine Army sa Cagayan de Oro City. Miabot sa 305 ka mga bag sa dugo ang nakolekta sa 4th Field Artillery Battalion sa Philippine Army atol sa ilang gihimong bloodletting activity sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Ang maong kalihukan gisalmutan sa mga nagkadayang uniformed personnel sama sa Philippine Coast Guard ug PNP. Gawa sa bloodletting activity, dunasay nanghatag og libreng prescription eyeglasses para sa mga misalmot sa aktibidad. Ang mga dugo nga nakolekta gamiton sa mga sundalong nagkinahanglan ingon man mga sibilyan nga magkinahanglan og dugo.
Dakpa ng 42 anyos nga lalaki human makuhaan og kaping 300,000 pesos nga kantidad sa gituang shabu sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Laing kauban nakasibat. Sa gipaygayng bypass operation sa PDEA 9 ug kapulisan, nadakop kining lalaking sospek sa Barangay Militar Tukuran, Zamboanga del Sur mag alas 3:30 adlaw Huwebes. Nakuha kaniya ang 50 ka gramo sa gituang shabu nga mo kantidad sa kapin 340,000 pesos. Amang sospek gila nga si alias Uto, 42 anyos ug taga Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte, kinsay dugay na nilang gipaubo sa intelligence surveillance. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 amang sospek nga nadakpan kinsa wala pa miluwat og pahayag. Madun sa PDEA 9, doon na matud pay laing kaubanan amang sospek nga giila nga si alias Orak Maruhom apan nakasibat human matimbrehan ang mga operasyon. Gipangita na kini karon. Kapin gatos ka pawikan hatchlings ang gibuhian sa dagat sa Glan Sarangani human napalgan sa usa ka nesting site sa maong lungsod. Daw nag-unhanay padulong sa dagat kining 107 ka hatchling sa usa ka olive ridley sea turtle human gibuhian sa mga personay sa DNR 12 sa Sarangani Bay Protective Seascape sa Barangay Kablalan sa Glan Sarangani adlaw Lunes. Matod sa DNR 12, unang napalgan sa usa ka bantay dagat volunteer ang mga pawikan hatchlings sa usa ka nesting site sa mga barangay mag-alas 7 sa buntag niadtong adlaw. Busa aron masiguro nga luwas kini, gilayon nila kining girespondihan o gipaniguro nga luwas kining mabuhian sa dagat. Ang maong mananap gikonsiderang threatened species nga matod sa DNR angay nga protektahan. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.